Public funds are the property of the people and must be used prudently at all times, with a view to prevent dissipation and waste. Ito ang katha ng isang desisyon ng kataas-taasang hukuman pagdating sa paggamit ng pondo ng gobyerno upang hindi ito maluskay at pagsaya. Nitong mga nakaraang araw, lumabas ang isang mainit na issue pagdating sa pondo ng gobyerno na ibinahagi ng Bangsamoro government sa pamamagitan ng Office of the Chief Minister sa ilang barangay na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Di umano, ang Bangsamoro government ay namahagi ng Local Government Support Fund o LGSF na nagkakahalaga ng 500,000 pesos o 500,000 piso hanggang 2,500,000 pesos o 2,500,000 piso sa mahigit na 400 o 400 na mga barangay sa lalawigan ng Lanao del Sur na walang naipakitang budget request na nagmumula sa mga nabanggit na barangay. Ang ibinahaging pondong ito ay siya namang kinolekta ng mga taong nagpakilala umanong konektado sa Bangsamoro government upang ito raw ay gamitin sa special operations at nag-iwan lamang ng 200,000 pesos o 200,000 piso sa mga barangay. Nais ko pong iparating at ipahagi sa inyo ang impormasyong ito dahil sa ilang barangay na sakop ng Dato' Udin Sinsuat ay napasama sa listahan ng mga naiulat na nabigyan ng boto. Meron po tayong copy dito na nasa page 3 and 4. Base po sa impormasyon, nakapaloob po sa listahan ang 12 barangay sa Dato' Udin Sinsuat ang napagkalooban ng LGSF ng Bangsamoro government. Ayon po sa listahan, ay hindi lamang 500,000 pesos o 500,000 piso hanggang 2,500,000 pesos o 2,500,000 piso ang naibahagi sa mga naturang barangay, malayo sa mga nakalistang pondo na nailaan sa mga barangay ng lalawigan ng Lanao del Sur. Sa katunayan, base sa napakitang datos, may isang barangay ang nabigyan ng 25 million pesos at ang 11 barangay ay may tag 5 milyong pesos. Hindi lingid sa ating kaalaman na nalalapit na ang 2025 national and local elections at ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament election sa BAR. Hindi po natin gusto na mabahira ng politika ang mga naturang pondo. Hiling po natin ay maisaayos ang paggamit ng naturang pondo at mapakinabangan ng ating mga constituents. Sa ngayon, may naihain ng House Resolution Number 2199 sa 19th Congress ng House of Representatives na pinangunahan nila Honorable Zara Manzia Alonto Adjong, ang House Representative 1st District ng lalawigan ng Lanao del Sur, Honorable Mujib S. Hataman, ang House Representative ng Lone District ng lalawigan ng Basilan, Honorable Munir Arbison Jr., House Representative ng 2nd District ng lalawigan ng Sulu, Honorable Samir A. Tan, House Representative ng 1st District ng lalawigan ng Sulu, Honorable Yasser Balindong, House Representative ng 2nd District ng lalawigan ng Lanao del Sur, Honorable Muhammad Tong Paglas, House Representatives ng lalawigan ng Maguindanao del Sur, at Honorable Sherny A. Tan Tambut, a House Representative ng Kusog Party List na naglalayong paimbestigahan ang kaso sa Kongreso ang issue na ito. Bilang ADC President at concerned citizen, nais rin po nating mabigyang pansin ang issue ito. Dahil po rito, inuudyok po ang aking mga kasamahan sa sangguniang ito na magpasa ng sariling resolution na magbibigay suporta sa House Resolution Number 2199 at siya rin mag-uudyok sa Bangsamoro Parliament at kaukulang ahensya ng Bangsamoro Government na magkaroon ng sarili nilang investigasyon
upang linawin at panagutin ang sinumang sangkot sa iligal na paggamit ng pera ng taong bayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraming salamat po sa inyo. Waalaikumsalam.